Hi, ako ang inyong kunya na Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Sa lahat ng mga nangangarap na magtrabaho dito sa Hong Kong, panoorin nyo muna ang video ito para alam ninyo sa sarili ninyo kung ano ang madadatnan ninyo or ano ang magiging kapalaran ninyo kapag nandito na kayo sa Hong Kong. Kaya ba or hindi? Gusto ko lang paalalahanan ang lahat ng magtrabaho dito sa Hong Kong. Yung mga nandyan sa Pilipinas or kahit saan na gustong mag-apply dito sa Hong Kong. Isipin muna ninyo kung kaya ba ninyo ang hirap na dadanasin ninyo bilang isang OFW. Tuwang-tuwa naman kayo dahil nag-apply kayo, na-hire kayo kaagad. Ayan, tuwang-tuwa kayo na sana makarating na ako dyan sa Hong Kong. Sana nandyan na ako, gusto-gusto ko na talaga magtrabaho, malaki ang sahod, ayan, maganda ang buhay. Hindi po basta-basta magtrabaho lalo na dito sa Hong Kong. Dahil halos karamihan, parswertihan lang ang pag-a-abroad ha. Mamalasin ka or siswertihin. Maraming nagme-message sa akin na ayan, mag-terminate daw sila ng kontrata, mag-break contract sila ng kontrata nila, 2 linggo pa lang, 1 buwan pa lang, wala pang hindi pa inabot ng 2 buwan, mag-terminate na sila dahil hindi nila kaya ang ugali ni amo, hindi nila kaya yung hirap dito, maraming trabaho. Expected na po sana ninyo yan guys. Kapag tayo nandito sa Hong Kong, yung lalo na sa wala pang idea kung ano ang trabaho dito sa Hong Kong, all around po tayo. Paswertihan lang kung may kasama ka sa isang bahay. Gusto mo ba na may kasama ka? Na ayan, mag-aaway lang din kayo. Take note lang, kapag may kasama ka sa bahay, na ayan, kunyang din, or domestic helper din, isa dyan, or isa sa inyo, ay magiging sip-sip sa employer. For me, mas gusto ko ako lang mag-isa. Kaya kapag mag-decide kayo na magtrabaho dito sa Hong Kong, lalo na dito sa Hong Kong, tanungin ninyo ang inyong sarili, kung kaya ko ba? Kaya ko ba yung mga nararanasan ng iba? Kunti lang ang kain, kunti lang ang tulog. Ayan. Tapos, minsan tinatanong ko sa inyo, o ano, kaya mo ba magsakripisyo? Kaya yan. Kaya mo ba ang hirap? Kaya yan. Sanay tayo sa hirap eh. No. Hindi yan ang tamang sagot. Kasi, in reality, pag nandito nga na kayo sa Hong Kong, tapos, kunting hirap lang ninyo, or hindi ko naman masasabi yung, kasi kayo ang nasa sitwasyon. Naranasan ninyo yung sinisigawan kayo, tsaka naranasan ninyo yung ginugutom kayo. Ano lang yan, diskarte lang dito yan, diskartihan lang para hindi kayo magutom. Isa na ako dito ha, ang amo ko, ito, pangalawang amo ko na to. Unang amo, swerte ako. Pangalawang amo, hindi ako pinalad. Pero, ay, bakit ako magpagutom? May sahod naman, di bibili ako ng sarili ko, kahit na hindi ko na lang kukunin, kahit na alam ko sa sarili ko na meron tayong food allowance. Ayaw kong makipag-argue pagdating sa ganyan. Pagdating nga sa pagkain, napakatipid nila, kukunin ko pa kaya ang aking allowance. Yung mga ganyan guys, mindset ba? Kung paano ka makapag-survive dito sa Hong Kong, lalo na mag-isa ka lang. Pagdating sa mga ugali ng mga Chinese, napaka-perfectionist yan sila. Kaya asahan na ninyo kapag pumunta kayo dito, perfectionist ang maabutan ninyo para hindi na kayo masurprise. Ayan, naninigaw din yan sila, tao lang din yan sila, na-stress na sa mga trabaho nila, tapos tayo pa, tuturuan pa nila or ano pa dyan. Kaya, kapag sabihin ninyo sa akin na kaya ko yan, sanay naman tayo sa hirap, o bakit karamihan sa inyo ang dami-daming mag-ano na kaagad, mag-break contract. Ganito po ang gagawin ninyo. Lahat tayo dumadaan sa adjustment period. Kahit ako dito guys, lahat tayo nakakadaan sa ganyan. Kung hindi natin lalagpasan yung mga pagsubok na yan, talagang mag-isip ka na mag-break contract ka kasi nahirapan ka na. Si amo, ginawa mo naman ang lahat, pero hindi pa rin sapat kay amo. Dahil hindi nga na-achieve, hindi mo nga na-achieve ang gusto ni amo sa'yo. Hindi nga, parang kulang pa nga talaga kay amo. Kaya, dapat i-observe ninyo kung ano talaga ang gusto ni employer. Kagaya dito sa akin, na-traumatize ako for 6 months.
Problema ko lang naman talaga ang pagluluto, ang pag-budget. Lagi sila ang liit-liit ng pera na binibigay. Parang ano lang, ikaw ang pipiga ka talaga kung hanggat may mapiga pa para lang ma-serve sa kanila na pagkain, yung mga ganun. Para-paraan lang po kung ano yung diskarte. Kung nag-isip ako dati na mag-break contract ako, saan ako ngayon? O di ba? Ngayon, 6 months, 7 months na ako sa kanila. Pareho kaming nakapag-adjust. Kailangan din ninyong i-voice out. Kasi kung ganyan kayo, lalo na sa mga baguhan, na natatakot na sumagot sa inyong mga employers, pwede kayong mga tuwiran, guys. Kasi pareho kayo, both side ay nag-a-adjust. Lalo na bagong pasok ka lang sa kanila. Tapos, si employer din, hahanapin din niya kung paano makipag-adjust sa'yo. Kaya yun ang tinatawag na adjustment period. Marami pa kayong hindi pagkakasunduan. Kung bibigay ka kaagad sa iyong mga trials, ayan, talagang magbe-break contract ka talaga. Kagaya ko, sabi ko, hindi na, ayaw ko na talaga dito dahil hindi ko naranasan. Lalo na ako dahil meron akong comparison, yung una kong employer at saka ngayon. At na hinahanap ko yung sitwasyon ko dati. At alam ko sa sarili ko, hindi na mangyayari yun kasi ibang tao yun. Yung ganun mahirap sa akin yung guys. Kaya lahat, kaya nga sinasabing, laban lang, kaya mo yan. Kung iniisip mo, ang pinaghirapan mo nung nag-apply ka pa, diyan sa Pilipinas, gumastos ka na ng pagkalaki-laking halaga dyan, tapos nandito ka na, ito na yung chance na yung mga pangarap mo na nandito ka na. Tapos, mga pagsubok na yan, mga trial, sinigawan, kulang sa tulog, kulang sa kain, tapos gi-give up na kayo kaagad kasi si employer is perfectionist. Try nyo pa guys, try and try hanggang sa, kung hindi na talaga kaya, then saka na kayo gi-give up. Pero 2 weeks, 1 month, hindi talaga ako willing mag-advise sa inyo sa mga ganyan. Nire-read ko lang talaga ang inyong mga message kapag nagme-message kayo sa akin ng ganyan. Kasi hindi ko makuha kasi talaga 2 weeks, napakaaga pa po para bumigay ka or para aatras ka sa ganyan. O di ba? Parang hindi ka talaga para pumunta dito para magtrabaho. Gusto mo lang talaga siguro, nakikita mo na naengganyo ka lang talaga nagtrabaho dito dahil nakikita mo sa mga post, malaki ang sahod o mga ganyan. Huwag po kayong pumunta dito sa Hong Kong kung hindi kayo ready sa hirap. Isipin nyo na lang, huwag kayong mag-isip na magandang future. Pag nandyan pa kayo sa Pilipinas, isipin na lang ninyo or mahirapan ka ba talaga, kaya mo yan. Kapag lagi mong iniisip na kaya mo yan, talagang kakayanin mo yan hindi hindi ka give up kaagad. Dahil nga, kagaya ng sinabi natin, kaya natin maghirap. Bakit hindi natin patunayan kapag nandito na tayo sa Hong Kong?